Magandang umaga muli mga kapatid at narito ako upang gumawa uli ng isang video na meron po ditong actually hindi po ito question, ito po ay isang request. Ano po, ang sabi po kasi niya, meron ka po bang video about Lord's Supper? Sabi ko, wala, pero kung gusto mo ay gagawa ko ng video para sa ganon ay mapanood mo. Ano ba itong tinatawag na Lord's Supper o ito pong Last Supper? Actually, ang sineselebrate po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay may kinalaman sa Feast of Passover. O ito tinatawag na pagse-celebrate ng kapistahan ng Paskwa. At dito ay kumakain sila ng kordero ng Paskwa. Nag-iihaw sila ng batang lamb o ng tupa at ito ay salo-salo nilang kinakain. At ito ay pag-alaala doon sa Passover na ginawa doon sa bansang Ehipsyo na kung saan nagkaroon ng salot, di ba? Nagkaroon ng salot ng pagkamatay ng mga panganay, no? At para huwag silang madamay ay yung anghel ng kamatayan ay nagpa-pass over doon sa bahay nila upang sa ganon hindi sila madamay, no? Mailigtas sila doon sa salot. At ito ay naging selebrasyon na nila at ginaganap ito taon-taon. So, at ganito yung pangyayari na matatagpuan natin sa banal na kasulatan dito po sa Lucas Kapitulo 22 at sisimulan natin ang pagbasa doon po sa 9. Ganito po ang ating mababasa. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo ibig na aming ihanda? Ang ibig sabihin ihanda yung kordero ng Paskwa. At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok niyo sa bayan ay masusumpungan ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sasabihin ninyo sa puno ng sambayan na sinasabi ng guro sa iyo, saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan, doon ninyo ihanda. At nagsipraon sila at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. So ito yung kanilang selebrasyon. Sila ay kakain salo-salo sa yung kordero na inihaw nila. At nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. At sinabi niya sa kanila, pinahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskong ito bago ako maghirap. Sabi niya, ninais ko na magkaroon tayo ng celebration na ito bago man lang ako mamatay. 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan ng aking dugo na nabubuhos dahil sa inyo. Makikita natin, ito po yung tagpo sa kasaysayan kung saan sineselebrate nila yung Passover, no? Habang sila ay sa pagse-celebrate na yun, kinakailangan silang magsalo-salo doon sa inihaw nilang tupa. Pero sa pagkakataong ito, nagkaroon ng bukod na selebrasyon. Siya ay dumambot ng tinapay, pinagputol-putol niya at binigay niya sa mga alagad at sinabi, ito yung aking katawan. No? At katapos nun, nagkaroon ng binahagi niya rin yung saro at sa gayon din naman ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos dahil sa inyo. Kita natin yung celebration, nagkaroon ng bagong celebration. At sabi nga po, gawin ninyo ito
So ang pinagagawa sa kanila hindi yung pagkain o salo-salo doon sa saro, doon sa Passover lamb, kundi doon sa pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro na. At nung panahon na yun, ito ay ginawa nila, wala dito si Apostol Pablo. Pero dahil sa ito ay pinagagawa ng Diyos, pinagagawa ng ating Panginoon Kristo, ito ay sinabi rin kay Apostol Pablo. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto, Kapitulo 11 po ang ating pupuntahan. Ang talataan pong ating babasahin ay magsisimula sa 23. Ganito po ang ating ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, itong utos na ito, tinanggap ko sa Panginoon. Sabi niya, ay ibinibigay ko sa inyo. So yung utos galing sa Panginoon, direktang ibinigay kay Apostol Pablo dahil noong panahon na yun, wala naman si Apostol Pablo noon. So may special na pagbibigay sa kanya ng utos, tinanggap ko sa Panginoong utos na ito, ibinibigay ko naman sa inyo, sa iglesia ng Korinto. Ibig sabihin sa mga iglesia, ito ay yung dapat gawin. Sabi doon, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanulo, dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito. Ang tuwid, utos ng Panginoon, iniuutos naman ni Apostol Pablo sa mga iglesia, sa mga churches. 25 ang sabi, at gayon din naman, hinawa ka ng saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. So yung dalawang bagay po ang pinagagawa ng Panginoon sa pag-ala-ala sa Kanya. Maliwanag po yun. Pinagagawa po ito. Hindi po pinagagawa yung Last Supper. Kasi yung Last Supper, huling hapunan po yun ng Panginoon na kasama yung Kanyang mga alagad. Pero sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So hanggang kailan ito gagawin? Yung pag-ala-ala sa Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang tanong, dumating na po ba ang ating Panginoon sa Kristo? Hindi pa po. Ibig sabihin, patuloy itong gagawin. Mga katuwid, ito pong pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro, hindi na po ito yung hapunan. Ang hapunan po, doon sa nung panahon ng ating Panginoon Kristo, nung sineselebrate nila yung pista ng Pasko, Feast of Passover. Ang celebrate sila, sabi nga, ito nga yung naging huling hapunan ng Panginoon na kasama niya yung kanyang mga alagad. At doon sa huling hapunan niya ay nagkaroon ng isa pang selebrasyon. Yun yung preparasyon sa kanyang kamatayan na siya ay dumampot ng tinapay at siya ay kumuha ng saro at ibinahagi sa kanyang mga alagad. At nung ito ay kinain nila at ininom, sabi niya, gawin ninyo ito saan? Sa pag-ala-ala sa akin. So hindi na ito may kinalaman doon sa Feast of Passover na ginagawa nila, yung nag-iihaw sila ng tupa, kundi ito'y may kinalaman na doon sa kanyang kamatayan bilang kordero ng Diyos. Pero ang celebration naman po, hindi na po yung tupa, kundi yung tinapay at ang saro. At sabi, gawin ninyo ito hanggang sa pag-ala-ala sa akin. At gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa aking kamatayan hanggang sa pagdating ko.
Pero dumating na po ba ang ating Panginoon? Hindi pa. Ibig sabihin, patuloy itong gagawin. No, yung pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. Ang problema, kailan po ito gagawin? Hindi po ito yung celebration ng Pasko na ginagawa taon-taon. Meron pong taon o meron pong araw kung kailan ipinagagawa ng Diyos yung pagputol-putol ng tinapay. At ito ay matatagpuan natin doon sa Acts chapter 20 verse ang verse po ay sa 7. Ganito po ating mababasa. Pansinin po ninyo, ito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. At ng unang araw ng Sanlinggo. Kailan po yung unang araw ng Sanlinggo? Nakagawian na natin tawaging linggo. Ito. At ng unang araw ng Sanlinggo nang kami nagkakatipon upang pagputol-putulin ang tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Meron binanggit po doon na araw, unang araw ng Sanlinggo. Ano ginagawa nila? Nagkakatipon para saan? Sa pagputol-putol ng tinapay. Sa mga tuwid ko, magbabasihan po natin yung pagpapractice ng pagpuputol-putol ng tinapay bilang pag-ala-ala sa Panginoon. Ang nakalagay po sa Biblia ay unang araw ng Sanlinggo. So hindi po ito araw-araw, hindi rin po ito buwan-buwan. Meron po gumagawa nito tuwing first Sunday of the month. Meron namang gumagawa nito taon-taon. Taon-taon, bakit po natin i-celebrate ito ng taon-taon na ginagawa ng iba? Samantalang hindi naman po ito yung Feast of Passover. Iba po yung Feast of Passover kaysa dito sa Breaking of Bread. Ang Breaking of Bread po, mababasa natin sa banal na kasulatan, ito po ay ginagawa tuwing unang araw ng Sanlinggo. At kaya nila ginagawa ito, sabi nga ni Apostol Pablo, tinanggap ko sa Panginoon yung utos na yon at ibinibigay ko naman sa inyo. Sa mga tuwid, ito ay nagpapatuloy na utos na dapat gawin ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo bilang pag-ala-ala sa Kanya, at ito'y gagawin hanggang sa dumating siya. At katagayan, hindi pa